Hey guys, in this video, we will learn about the voltage induced in a conductor nga naga-move through a magnetic field. So let's say meron ta conductor. Okay, let's say conductor, meron siya length L. And let's say naga-move siya sa dito, which is my velocity V. Okay, dito. And let's say ang aton nga magnetic field is pointing into the page. So halin sa babaw, pakadto siya sa dalom. So dito. Okay, so dito siya. So I will put X. Okay, are, pula. And also are. Okay. So again, so the magnetic field is pointing dire. The velocity sa aton nga conductor is dito sa right side. Okay, so are ang conductor. Okay, may ara siya length nga L. Nan. Okay. So paano tayo makuha ang voltage sa are kag sa dire? So let's go back to the Lorentz force law. Lorentz force law naga-state na ang force vector is equal to the charge Q multiplied by the quantity of the electric field vector plus the cross product of the velocity vector and the magnetic field vector. So of course, sa sining situation, aton magnetic field is 0. So what will remain is Q times V cross B. Okay? So since voltage ang aton nga ginapangita, we know nga ang volt is equivalent to coulomb. Sorry. The volt is joule rather per coulomb. Coulomb. Okay? So, the joule per coulomb means nga it is ang 1 volt is a 1 joule of energy per coulomb of charge. So, the definition of voltage isa muna sa ang energy nga gina-carry sa isa ka charge throughout the electric field. Okay, kung ano man ang imong points nga gina-refer sa electric field. So, we know nga ang joule is Newton meter ang iyang unit. Okay? And the coulomb is also a charge. Okay? Charge. Q. So, para maging voltage ni, then we will have Newton ang force. So, para maging maging Newton meter, then we will multiply with the length. So take note nga ang aton nga voltage is scalar, ang voltage is hindi sa vector. So it means nga wala siya sang direction. So are Newton meter na, so naka-dot product, so that is scalar. Okay, so Newton meter. So over coulomb. So per coulomb. So mabutang 3 charge nga Q. Okay? So are kung anong ginobra ta sa piyak, of course by rule of algebra, amo man obrahon ta sa piyak. So dire nag-multiply or nag-dot product di L over Q. So are cancel. So Newton meter per coulomb or joule per coulomb will be now the voltage. So that is the V or capital V na lang equals V cross B dot L. Okay. So ang voltage induced sa isa ka conductor nga move sa isa ka magnetic field has a magnitude nga first is the cross product between the velocity vector and the magnetic vector o magnetic field vector, and the result nilang duwa will i-dot product with the length L. Okay? So ang V cross B ni, since this is a vector, kung ano ang direction niya sini, it will determine the direction sa aton nga electric field. So since cross product siya, we will use the right hand rule nga are.
Okay? So first vector is the index finger, the middle finger is the second vector, and the thumb is in the direction sang aton nga resultant vector. So ang resultant vector sang V cross B amo na sa ang direction sang aton nga electric field. So ang L, ang direction sang vector L is bisan ano lang man, since we only care about the magnitude sang voltage for now. Okay, so ang polarity sang voltage will be determined by the direction of the magnetic or the electric field. So sa dire, ang aton nga velocity is sa dire, ang aton nga magnetic field is sa dire, then we will find the voltage. So first is ang V naton, amo ning index finger, so sulion kong papel para for convenience. So ang V is dito. Ang B, so ang magnetic field again is gapadalom siya. So dito nga direction. So which means ang aton nga no, are middle finger will point downward. Okay? And the resultant nga thumb is the electric field. So ang thumb talaga point sa dito nga direction. So that means nga ang aton nga electric field is in the upward direction. Okay? So dito ang aton nga electric field. Okay? So since they are all perpendicular, ang V kag B are perpendicular. So that means ang iyang magnitude is V times B lang. Then since ang aton nga nga electric field sa babaw is sa dito nga direction, which is also parallel sa aton nga length, then their magnitude is L. So cosine sang 0 since they are parallel. So cosine sang 0 is 1. So VBL ang iyang voltage sa dito nga direction ang electric field sa babaw. So which means ang voltage niya is positive, negative, mo yung aton nga voltage. So again, the electric field is dito sa babaw. So amo ni siya ang nagakatabo sa generator action. So as we have discussed sa last nga video, ang magnetic field under the pole surface at all times is perpendicular siya sa rotor surface. So which means sa dire ang aton ginkuha is also ang aton nga conductor nga velocity is perpendicular siya sa magnetic field nga direction. So amo ni siyang nagakatabo sa rotor sang isa ka DC machine. So always siya perpendicular. So ang ari nga analysis is ma-apply tani siya magkuha sang voltage induced sa isa ka DC machine. So this means nga ang voltage across sa aton nga conductor nga naga-run through a magnetic field. So they are perpendicular ang V kag ang B, just like the ako na nung gakatabo sa under sang pole surface. So V B times L ang iya nga magnitude. Okay, so